Mahigit 50 party list magkakaroon ng pwesto sa Kongreso. Sila ang mga nanalong party list organizations na ipoproklama ng COMELEC ngayong araw. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita, live. Angelique, matapos ang proklamasyon ng mga nanalong senador sa Hatol ng Bayan 2025 noong Sabado, inaasahan na ngayong araw ay ang mga nanalong party list organizations naman ang ipoproklama ng National Board of Canvassers ng Commission on Elections. Sa listahan na isinapubliko ng COMELEC, 54 na party list ang pasok na magkakaroon ng pwesto sa Kongreso. Sila ang pupuno sa 63 seats na nakalaan para sa party list sa 20th Congress. Dito po binase ang 2% threshold, dito po binase ang additional seat at dito po binase ang seat na entitled kahit maaaring hindi nakakuha ng 2%. Again, ang sabi ng Supreme Court sa Banat versus COMELEC, lahat ng seats ay dapat punuan. Base sa listahan, 3 sa party list ang nakakuha ng tig-3 seats. Ito ang Akbayan, Duterte Youth at Tingog Party List. May 3 party list din naman na nakakuha ng 2 seats dahil higit 2% ang nakuha nilang boto, tulad ng 4Ps, ACT-CIS at Ako Bicol Party List. May mga party list naman na hindi umabot sa 2% na hinihingi ng batas. Pero dahil nga sa Banat versus COMELEC na kaso sa Korte Suprema, kahit hindi nakakuha ng 2%, bibigyan sila ng pwesto para mapuna ng 63 seats. Tulad ng Uswag, Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibac, Malasakit at Bayanihan, Senior Citizens, PPP, ML at FPJ Panday Bayanihan. Kasama rin dito ang United Senior Citizens, 4K, LPGMA at iba pang mga party list. Pero sabi naman ng COMELEC, may 2 party list ang hindi muna ipoproklama ngayong araw dahil may nakabinbin pang kaso sa COMELEC. Ang isa umano ay may 3 seats sana, pero may kaso pa itong nakabinbin mula pa noong 2019. At ang isa naman ay may nakalaan sanang 1 seat at ang kaso naman ay coercion. Pero hindi naman ibig sabihin nito, hindi na sila maipoproklama. Reresolbahin lang muna ang kaso nila ayon sa COMELEC. Hindi pa naman namin kinakancel yung kanila pong accreditation. Wala pa naman pong ganun. Maliwanag, suspension lang ng proklamasyon. Hindi po cancellation of accreditation. Ibig sabihin, mas minarapat po namin na i-resolve na muna yung kanilang mga kaso bago lang magkaroon ng proclamation. Kasi nga po, unfair lalo sa kanila, yung ipinroklama muna sila, tapos later on, tatanggalin mo sila dahil cancel. Pero mas nakapasakit po yung ganon. Alam po natin, umaasa maaari sila, kaya lang, ang naging desisyon is meron kasing serious allegation. Ang eksaktong word ng National Board ay considering the serious allegation. Angelique, hindi pa pinangalanan ng Commission on Elections yung 2 party list na suspendido muna ang proklamasyon ngayong araw. Pero ang sabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pipilitin nila na maresolba ang mga kaso nitong 2 party list na to bago ang June 30 kasi sa June 30 ay uupo na sila sa pwesto sa Kongreso at susubukan anya ng COMELEC na maresolba bago yung araw na yan. Samantala, Angelique, yung nakikita nyo naman sa aking likuran, dyan yung magiging proklamasyon para sa mga party list. At sabi ng COMELEC, unlike dun sa mga senators nitong Sabado na isa-isa silang magsasalita, ngayon ay hindi na sila mabibigyan ng pagkakataon na magsalita dahil nga inaasahang 54 yung party list o higit 50 yung party list na ipoproklama ngayong araw. Pinapayagan naman sila na magdala ng kanilang o magsama ng kanilang mga kaanak o kaya ay mga kaibigan ng hanggang 3 hanggang 5 tao. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.